Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Yan, nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Nakakagulat, PNP Chief Benjamin Acorda lihim na nakipagkita kay Governor Henry Waminal bago arestuhin si Bonifacio Mayor Samson Dumanog ng Misamis Occidental. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka... Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, nag-viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y nakuhang larawan sa di umano'y pagpupulong sa pagitan ni Governor Henry Waminal at PNP Chief Benjamin Acorda 6 na araw bago ang iligal na pag-aresto kay Mayor Samson Dumanog ng Bonifacio, Misamis Occidental. Labis na ngayong pinagtataka ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga netizens, ang naging kasunduan ng dalawa at nahantong sa kontrobersya ang naging operasyon laban kay Mayor Dumanog. Matatandaan sa pagdinig nitong nakaraang araw ay halos ayaw pagsalitain ni Governor Henry Waminal si Mayor Samson Dumanog na halatang may pinagtatakpan na baho at kilalang personalidad na ayaw madawit sa kaguluhan. Sobrang dismayado na nga ng marami sa ating mga kababayan kay PNP Chief Benjamin Acorda dahil sa tila nagagamit ito at naging bayaran di umano daw ito sa mga malalaking politiko sa ating bansa. Ayon nga sa sabi-sabi ay ang bagong meaning ng PNP ngayon ay pulis ng politiko. Tila nagpapagamit na naman daw ang mga kapulisan sa mga korap na politiko dahil sa salapi. Hindi pa raw nakarecover ang ating mga kababayan sa kontrobersyang kinasasangkutan ng hanay ng mga kapulisan, partikularmente ang mga matataas na opisyal ng PNP na kamakailan lang ay nasasangkot sa kontrobersya sa pinakamalaking drug haul sa Pilipinas. At ito naman na mismo ang PNP chief na ang nasasangkot. Dahil sa panahon ng puwersahang pinaalis sa munisipyo si Mayor Samson Dumanog, ang mga inutusan ni Governor Waminal ay pinasasagot mismo ni Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. ang kanyang ilang pulis na bahagi ng Incident Command System ng Misamis Occidental Provincial Government. Ito ay matapos binaliwala sagutin ni Bonifacio Police Station Commander Police Major Rachel Sumagang at maging ang kanyang Deputy Commander na si Police Captain Mark Benyes ang mga tawag ni Acorda upang alamin ang kaguluhan habang ipinatutupad ng force pull-out kay Dumanog sa akusasyon na usurpation of authority. Nabulgar ito nang humarap sa patuloy na Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang isang Attorney Jane Gallego na tinawagan si Acorda para sa nasabing usapin. Paliwanag naman ni Sumagang at maging ni Misamis Occidental Provincial Police Officer Director Colonel Marlon Kemno na mahirap silang makasagot sa kanilang cellphones dahil kinumpiska ito ng ICS para hindi sisingaw ang informasyon ukol sa operasyon. Subalit pag Napaghalatan mga kaibigan na may pinagtatakpan talaga, no? May tinatago. Puna ni De La Rosa na Ayaw nilang mabunyag yung katotohanan. huwag nang mangbola sina Kemno dahil alam nito kung nag-imbento o nagsasabi sila ng katotohanan sa expose ni Gallego. Pinuna rin ni Senator si Acorda kung bakit nakayanang palagpasin ang kabalastugan na ginawa ng kanyang ilang pulis dahil lang sa politika sa lugar. Sagot naman ng general na pinaimbestigahan na nito ng Camp Crame ang ginawa ng kanyang ilang mga pulis sa probinsya. Napukaw ang atensyon ng Senado
dahil inakusa ni Dumanhog na hindi makatao at nagmamalabis ang mga tauhan ng provincial government ni Misamis Occidental, Governor Henry Waminal na sa likod ng pagsuspende sa kanya gamit ang sangguniang panlalawigan. Magugunitang 3 suspension orders ang ipinataw ng provincial government kay Dumanhog at asawa nito na vice alkalde, subalit 2 sa mga ito ay pinigilan ni President Bongbong Marcos Jr. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay di mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang mabigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sobra na, tama na, nagkalat na ang performance ng ating PNP ngayon. Dapat aksyonan na ng mambabatas kung anong dapat gawin natin dahil nasira na ang tiwala naming mga taong bayan. Saan na kami pupunta? Kung nagka-problema sa sundalo o army, ba dahil mukhang yung lang ang may integridad sa ngayon ay matatawag na protektor ng katahimikan ng bansa. Ang PNP mukhang pera-pera na lang kung sila ang makinabang o kikita doon. Yun ang magiging imahe ng mga kapulisan ngayon. Pera-pera na lang talaga. Kumbaga nababayaran na lang sila ng mga politiko, mga kaibigan. Sila paano ang ordinaryong mamamayan, kawawang Pinoy. Kawawa din mga kaibigan yung mga matitinong pulis na dawit dito sa kalokohan ng iba. Dapat alisin na lahat ng mga colonels at generals, palitan ng mga bagong opisyales na may pagmamahal sa bayan at mamamayan nito. Hindi yung nagmahal lang kung paano magkamal ng yaman. Mukhang tama si Tatay Digong na army na lang sigurong magmintina ng peace and order ng bansa at yung mga politikong gahaman dapat ding tanggalan, ikulong at palitan. Nakakasawa na ang mga ganito. Kung ako lang ang masusunod, dapat ang bitay or death penalty ay ipatupad na. Kasi maski gumawa ng masasama, wala namang mangyari sa iyo eh. Ikukulong ka lang samantalang kung patayin na ang mga masasama, tapos wala nang tutulad pa ng iba. Kaya please sa mga gumagawang batas, ipasa na ninyo ang bitay para uunlad ang buhay dito sa Pilipinas. Wala rin palang kwenta ang PNP chief na yan, kaya pala tahimik dahil kasabwat pala siya. Kung pulis palagi ang nasasangkot, pahinga muna sila at ilagay muna sa pansamantala ang Army o Marines. Lumalala na ang sitwasyon dahil lang sa mga pulpol na mga pulis. Till it to the Marines. Check. Mahirap na talagang magtiwala dito sa mga kapulisan ngayon. Sira na ang credibility kahit mga general kinahihinalaan na ang mga galawan nila. Sana makulong ang matunay na nagkasala, maging sino pa yan. Naku, di na bago yang mga ganyang general, alisin na agad at imbestigahan ang yaman ng mga ganyang opisyal. And Do we have a representative from the DILG? Sir, is there a valid order of suspension against the mayor? Good morning, Mr. Chair. There was a suspension order coming from the Sangguniang Panlalawigan of Misamis Occidental. I understand the Sangguniang Panlalawigan or the governor coordinated with the DILG. Did the DILG issue an order insofar as this situation and issue is concerned? We did not do, Mr. Chair. Good Apparently morning. there is, sir. Good morning, Honorable Chair. Good morning, Honorable Members of the committee. Senator Escudero, the DILG does not determine the correctness or the validity of any orders or issuances of the Sangguniang Panlalawigan. The DILG will only implement these orders if the Sangguniang Panlalawigan will ask for assistance. Which they did. No, Your Honor, wala pong na-receive ang aming DILG. Ang aming regional or ang aming provincial na humihingi po ng assistance ang Sangguniang Panlalawigan to implement their decisions. May I ask Governor Waminal, sir? In the position paper of the province, he stated that the province did. Ano kaya nasabi ni Kon ngayon mga kaibigan, DILG Abalos? Thank you very much, Senator Escudero. With the courtesy of the distinguished chair, may I be allowed to first read my prepared statement to narrate the chronology of events before I can answer I can respond to the question of the Honorable Escudero. Perhaps, Governor, you can submit it? Yes. Submit it. How long is the... Less than 5 minutes, Sir, can we allow the good governor since he's here? Yes, Senator, Your Honor, Senator Escudero, we already made declaration a while ago
that tapusin muna natin itong sa part ng Dumandog, then we will let Congressman Waminal answer after that. Is it okay with Your Honor? I submit, Your Honor. I submit, Your Honor. Thank you, Your Honor. So can I ask the Governor, did you request assistance from the LG? Yes, Your Honor. Not only from the local DILG, but I went to see Secretary Abalos in order to ask guidance on that in Pasay, Your Honor, which could be part of my preparatory statement, that visit of Secretary Abalos. To go directly to the point, according to the chairman, he will allow you to make your opening statement later, Governor Uminal. But to go to the point I'm trying to drive at, so there was a legal order to clear the municipality of the apparent illegal occupation of the mayor. Would that be correct, General Lacorda? Legal ba yung operation na ginawang yun? Was there something illegal being done which necessitated the intervention of the law enforcement people? As far as the utilization of the force, Your Honor, particularly in the area of the Manhog, I left that to the discretion of the Pro-Ten because since then and as of the moment, except for telephone calls, I have not received any official communications to that effect for the implementation of such order, Your Honor. So it was at the level only of the province and the region, I presume? General Cop? Yes, Your Honor. In fact, there was a request. Actually, I submitted to the Provincial Director of Misamis Occidental. But we... At yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo? Wala mga kaibigan, nakikita ko rito mga kaibigan na isira talaga yung imahe ng mga kapulisan hanggat mayroong mga ganitong klaseng anomalya or nababayaran yung mga pulis. Grabe. Kawawa yung mga matitunong pulis na nadawit. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.